hapon po sa ating lahat mga kapatid. Kamusta po kayo dyan? Andito po tayo. Yes, hi Lee. Hello, ate. Ito po ang series na to ay pinapatuloy natin upang i-reach out yung mga kapatid natin na nasa kanya-kanyang mga tahanan. Yes. At kahit man na tayo'y naka-lockdown ngayon, Walang makakapigil sa atin. Amen. Amen. So bago ang lahat, umpisahan natin sa ating worship. Yes. Then tayo magtuloy-tuloy na. At nawa po, ang lahat ng mga kapatid na nasa kanya-kanya mga tahanan ngayon ay mabless po. At kahit na tayo man ay nakakaramdam ng pagod, emotionally, spiritually, nakakaramdam tayo ng panghihina sa mga panahong ito, tanging Diyos lang ang ating sandigan po mga kapatid. Maniwala pa tayo at magtiwala po tayo sa kanyang mga pangako. Amen. Amen. Sa lahat ng panahon
Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you. Thank you, Lord. At bago po tayo magpatuloy sa ating pong discussion ngayong araw na ito, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Jesus. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin, Lord. You are worthy of our praises. Heavenly Father, thank you for using us in your ministry. Thank you for always guiding us thus far and granting us your grace, anointing, and power so that we can be able to preach your word boldly. We are unworthy, Lord, but still you make us worthy by cleansing us and filling us with your Holy Spirit. Let your Holy Spirit take full control of us and let Him speak, not us. Nawa, Panginoon, ang lahat po ng makikinig ngayong araw, Panginoon, ay mabless, Lord God, na sa kabila po ng lahat ng pinagdadaanan ng buong mundo ngayon, Panginoon, ay patuloy po silang magtitiwala sa inyong kalwalhatian at kapangyarihan. Ito po ang aking samo at dalangin sa ngalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Thank you, Ate Che. Maraming salamat po. At ngayong araw na ito po ay may aanyayahan po akong isang bisita para po i-discuss po namin sa inyo ang ating topic ngayong araw. Tinatawagan ko po si Tita Ann para po siyang makakatulong po natin para po sa ating discussion. Ayan. Magandang hapon po mga kapatid, Hello, Tita Ann. Kumusta po kayo? mga beauty, blessed. At andito po si Tita Ann para po tayo ay tulungan ako na mas maipaliwanag po sa inyong lahat kung ano po ang ating tatalakayin ngayong araw na ito. Ang ating pong topic ngayong araw ay pinamagatang unshakable. So, ang unshakable ay nasa series of living in the time of crisis. At ang Yes. lesson nga niya ay may pamagat na unshakable. Opo, this is very timely, lalo na po kasi lahat po tayo is dumadaan sa mga shakings, sa mga sufferings, financially, emotionally, work-related, lahat po yan. Lalo po ngayon, health-related, economically, lahat po yan pinagdadaanan natin ngayon. So, very timely po itong ating pag-uusapan ngayon. Unshakable, ang ibig, sa Tagalog po, hindi patitinag. So, for example po, parang napakalalim, this one is very deep para po sa akin kasi parang bilang isang Kristiyano, kahit Christian ka na, more or less, meron pa rin po mga dumarating na problema, may mga dumarating na pagkakataon sa ating buhay na kahit you're already rooted to your beliefs as a Christian, still, dumarating yung pagkakataon na nasishake ka. Dumarating yung panahon na natitinag ka. Di po ba, Tita? Normal yon, pero kaya nga kinakailangan na sa pagbuo natin ng ating faith kay Lord, kinakailangan itanim natin to ng buong tibay ba? Huwag kang itanim mo sa may katatagan. Parang nagtayo ka ng bahay, kinakailangan ang pundasyon mo ay matatag. Huwag kang gumamit ng mga hindi
hindi matatatag na materyales para pag dumating yung mga bagyo, mga hindi inaasahang sakuna, hindi yun, hindi ka digewang-gewang or hindi mababagsak yung bahay mo. Amen. Kaya po, yan po ang ating pag-uusapan. Kung papaano ba dapat gawin ng isang Kristiyano para yung faith niya is hindi masishake, hindi matitinag, at maging unshakable yung kanyang faith. So, atin pong simulan. Ang ating pong teksto ay matatagpuan sa Book of John, chapter 11, verses 1 to 44. Atin pong basahin yung introduction ng ating topic. It is a common knowledge that there is nothing in this world that can be considered as permanent. That means everything in this world is temporary. Nothing is permanent in this world. Even the world that we are living is being shaken by numerous earthquakes every day. Yan po yung mga problema natin. Problema mo sa trabaho, problema mo sa pamilya, problema mo sa relationships mo, kung may asawa ka, kung may girlfriend ka, sa kaibigan mo, every day. Every day, lahat po tayo ay, we are facing our earthquakes. This proves that everything in this world can be shaken. So nagpapatunay lamang daw po ito na lahat ng naririto sa mundo ay natitinag. Ipapaliwanag mo ni Titaan yung susunod na slide. But there is verse in the Old Testament which had been quoted by both Paul and Peter. This verse is a reference about Jesus as the rock, the sure foundation of our faith. The Bible said that those who believe in Him is unshakable. Actually, hindi lang naman sa Old Testament sinulat to ni Paulo at ni Peter, but makikita rin natin ng mga katagang to dun sa New Testament. Sinasabi nga na kanina sinabi na nga natin to, na kapag ang pundasyon natin, ang ating rock ay ang Panginoon, hindi tayo matitinag, hindi tayo babagsak. So, as we know, our Lord Jesus is the rock of our lives. So, kumapit lang tayo sa Kanya. Amen. So, ang sabi po ni Apostle Paul, even as it is written, behold, I lay in Zion a stumbling stone and a rock of offense, and no one who believes in Him will be disappointed. For the scripture says, whoever believes in Him will not be disappointed. So, kapag po tayo ay rooted sa isang matibay na pundasyon, kapag ang bahay mo, katulad ng sinabi ni Tita Ann kanina, kapag ang bahay mo, ipinatayo mo sa isang matibay na bato, kahit na ano pang bagyo ang dumating, hindi po yan matitinag. So you will never be disappointed. At sabi naman po ni Apostle Peter, because it is contained in Scripture, behold, I lay in Zion a chief cornerstone, chosen and precious. He who believes in Him will not be disappointed. So pareho lamang po, magkaiba lamang po ng quote si Apostle Paul at saka si Apostle Peter. This is the original reference by Isaiah. So this is what the Lord God says. See, I lay a stone in Zion. Ito naman po sa book of Isaiah. Pero iisa lamang po ang ibig sabihin nito. A tested stone, a precious cornerstone, a sure foundation. So, yung pong the Lord as our rock, dito po, dinidescribe siya. The one who believes will never be shaken. So, ibig daw pong sabihin, kung a sure foundation, ibig sabihin, siguradong-sigurado ka sa pundasyon mo.
Hindi ka lang basta nagsasabi na, sige, bahala na, hindi. Pero sigurado ka. And the one who believes will never be shaken. Ang sabi po dun kay Apostle Paul at kay Apostle Peter, you will never be disappointed. Pero dito po, will never be shaken. Take note po ha, never. Sabi niyan, never. So, kahit kailan, hindi daw po mangyayari na ikaw ay matitinag at ikaw ay madidisappoint. Kapag ang Panginoon ang ginawa mong pundasyon ng mga bagay-bagay sa buhay mo. Yeah, kaya sa mga nararanasan natin ngayon, Sis Lee, kung ang Panginoon ang ating sandigan, ng ating pundasyon, bakit tayo matatakot sa mga nangyayari ngayon? Amen. So, let's just be still dahil nakakasiguro tayo na matibay ang ating kinakapitan. At dahil dyan, dapat wag din tayong babagsak. Let's keep our faith firm. Amen. Sis? Okay. So start na po tayo sa ating sa ating pong topic. Ang ating pong pagbubulay-bulayan. Our topic for today is about the Lazarus Challenge. Kung para saan po, bakit po tinawag na unshakable yung kanilang faith kay Lord Jesus. So this prophetic word from Isaiah has been fulfilled in the life of Jesus. Let us see how believing in Him became the foundation of unshakable faith of one family, the family of Martha, Mary, and Lazarus, the siblings. Lazarus is a symbol of disappointment to many of us. We can relate to Martha and Mary as they say, Lord, if you had been here, my brother would not have died. There is Lazarus in everyone's life. Inside of us is a silent question, when I'm in pain, where are you, God? This is very timely po, lalo po ngayon, sa lahat po ng pinagdadaan ng pagsubok ng mga tao. Even me, or even si Tita Ann, or kahit na sino po sa mga nanunood ngayong araw na ito, dumarating tayo sa punto ng buhay natin na tatanungin natin na, Lord, asan ka po? Kung may mga pagkakataon po na parang nananahimik ang Panginoon, na every day you keep on praying, the same prayer, every day you keep asking the Lord na, Lord, sana ganito, sana matapos na, sana maging okay na lahat, sana gumaling na yung anak ko, sana ganito sa trabaho ko, ganun. But then, lagi po tayong nadi-disappoint kasi pakiramdam natin hindi tayo pinakikinggan ng Panginoon. And then, the question will be, nung pag dumarating na po tayo sa point ng breaking point na natin, na parang wala na. Pakiramdam natin wala na ang Panginoon sa tabi natin. Sabihin na lang natin na, Lord, where are you when I needed you most? Di po ba? Napaka-common po ng pakiramdam na yun, di ba, Tita? Pero dapat pala hindi ganun. Wala tayong karapatan na questionin ng Panginoon. Yes. Kasi hindi mo dapat hanapin ng Panginoon dahil ang Panginoon palagi mong kasama. Nasa puso mo lang siya. So, hindi natin dapat hinahanap siya dahil alam mo na nandyan siya sa lahat ng sitwasyon ng buhay mo. So, yun lagi ang ating dapat na attitude. Yun dapat lagi ang positive tayo na kaya natin ang lahat. Hindi ka iniiwan ng Panginoon. So, hindi mo siya dapat hanapin. Dahil nariyan lang siya, kasama mo sa lahat ng pagkakataon. And we will find that out po sa kwento ni Lazarus. So Martha and Mary and Lazarus are friends of Jesus. They are very close. But when the tragedy of sickness and later death struck them, their faith has been tested to see if their faith is unshakable. Now Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Then when Mary came where Jesus was and saw him, she fell down at his feet, saying to him, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Yan po, ipapaliwanag po natin yan later on. Dito po,
sa classifications natin how to have an unshakable faith. So magsisimula po tayo dito po sa number 1. Unshakable faith is not based on personal merits and accomplishments, but it is always planted on two strong foundations. It is based on personal relationship with Jesus and the divine confidence on the love of God. Ang sabi po sa John 11 verse 1 to 3, now a certain man was sick, Lazarus of Bethany, the town of Mary and her sister Martha. It was that Mary who anointed the Lord with fragrant oil and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick. Therefore, the sisters sent to him, saying, Lord, behold, he whom you love is sick. Ang sabi po dyan, unshakable faith is not based on personal merits and accomplishment. So, ibig sabihin, hindi po porke magaling ka, hindi po porke andito ka sa harap, ginagamit ka, may accomplishment ka, di po ba? At may achievement ka sa buhay. Hindi po yun nagiging batayan ng pagkakaroon ng unshakable faith. But it is always planted on two strong foundation, yung relasyon mo, personal na relasyon mo sa Panginoon, at yung confidence mo, divine confidence mo, bilang anak ng Diyos na ikaw ay mahal ng Panginoon. Amen po? Yes, amen. So dapat pala may partnership, parang ganon. Una, dapat naniniwala ka, may faith ka sa Panginoon at meron kang matatag na relationship sa Kanya. Yes. At ang una, I think, that is the second at yung personal mong faith kay Lord. But yung first talaga is yung pagmamahal ng Diyos sa atin. So kapag pinagsama mo yung dalawang yun, isang factor na siya to have an unshakable faith. Amen. Yes. Number 2 po, unshakable faith does not look on the problem alone, but it seeks to understand the purpose of God. Ang sabi po dito sa verse natin, when Jesus heard that, He said, this sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God may be glorified through it. Ang sabi po dyan, unshakable faith, yun daw pong paniniwala na hindi natitinag ay hindi tumitingin sa problema lang. Pero ito po ay naglalayon na mag-seek ka. Hinahanap mo. Hinahanap mo rin yung dahilan. yung dahilan. Kung ano yung dahilan ng Panginoon. So yung problema po, di ba lagi nating sinasabi, may purpose ang Panginoon. Huwag mo lang tignan kung ano yung problema. Huwag ka lang dun sa small picture. Go to the bigger picture na, Lord, ano po ba ang purpose mo? Bakit po ito nangyari sa akin? Lord, ano po ba ang purpose ninyo? Bakit pinapayagan nyo ang coronavirus na ito sa buong mundo? Wag mong tignan na, ang dami ng ganito, wala tayong trabaho, ang dami nang namatay, wala na tayong makain, wala tayong no work, no pay tayo. Di ba? Don't look at the problem only. But then again, you have to look at the bigger picture. Ano yung purpose ng Panginoon? Bakit niya ginagawa ito? Kasi at the first place, mga kapatid, no, lahat ng bagay na nangyayari sa atin, may dahilan ng Panginoon. So yun ang lagi nating tandaan. Maging maganda man po ito o mapangit, may dahilan ng Panginoon. Maaring hindi natin agad makikita sa una kung ano yung dahilan niya. Pero may dahilan siya. At ang dahilan niya, for sure, ay hindi para ikabagsak natin o ikapanghina natin. Kung hindi dahil gusto niyang tayo ay maging masaya, maging matatag. All the best lagi ang gusto niya sa atin. So, i-magnified lang natin palagi yung pagmamahal niya, yung kabutihan niya, and kesa sa mga problema na meron tayo. Kasi at the end, sabi nga dyan sa John chapter 11 verse 4, lahat ng mga nangyayari sa atin at the end, i-glorify natin ang Panginoon. Dahil malalaman natin, marirealize natin na at the end,
kaya pala nangyari mga pagsubok na ito ay dahil nais niyang mapabuti tayo. May magandang kadahilanan, may magandang mangyayari sa atin. And in this situation natin ngayon, Sisri, yung coronavirus na yan. Minsan may mga tanong tayo, ba't ba nangyayari to? Or namamagnified yung mga negative na pangyayari, yung marami nang namatay sa iba't ibang bansa, mga doktor pa. Pero on the other side, kapag tiningnan mo kung yung advantages, kung bakit nangyayari to, meron din naman talaga. Kasi natuto tayo na lumingon muli sa Panginoon eh. Natuto tayo na matakot and then tumawag muli sa Kanya. Amen. Tama po. Kaya kapag yun talaga yung may dahilan talaga ang Panginoon. Hindi para parusahan tayo, hindi para pahirapan tayo, kundi lahat sa ikabubuti natin. Yun naman yung gusto niya. Amen. Tsaka lagi naman po natin pinag-pray lagi, di ba? Kapag dumadaan tayo sa matinding pagsubok sa buhay, yung lagi nating prayer as a Christian, parang lagi nating sinasabi na, Lord, hindi ko man alam kung ano ang plano mo. Pero alam ko na may maganda kang gagawin later on. Yun nga, kasi naman wala naman siyang ibibigay sa atin na hindi natin kakayanin. Amen. Manadik lang tayo, pumapit lang tayo sa Kanya. So number 3 po, unshakable faith does not demand based on our own conditions and timing, but it waits on God's perfect time. Ang sabi po dyan sa John 11 verse 5, Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Mahal daw ng Panginoon ang magkakapatid na iyon. So when he heard that he was sick, nung narinig ng Panginoon na may sakit si Lazarus, he stayed 2 more days in the place where he was. Then after this, he said to the disciples, Let us go to Judea again. Ang sabi po niya, mahal niya yung mga magkakapatid. Pero nung narinig niya na may sakit si Lazarus, hindi niya pinuntahan agad. Pero nag-stay pa siya ng 2 araw kung nasaan man siya. Sabi po dyan, unshakable faith does not demand based on our own conditions and timing. Ibig pong sabihin niya, hindi po yun base kung kailan mo gustong gawin ng Panginoon yung gusto mong mangyari. It's not on you, but then it's in God's perfect time. Lagi po nating prayer yan, di po ba? In God's perfect time. Kung kailan niya gugustuhin mangyari ang isang bagay, doon po nangyayari. Kung minsan, yung hindi mo nga po inaasahan tsaka nangyayari, di ba? Yung tipong, yung feeling mo, hindi ka na pinakikinggan ni Lord. Yung tipong sawang-sawa na siya sa pinagdarasal mo, na ayaw niyang sagutin. Tapos pag nandun ka na sa breaking point mo na tama na, tsaka naman siya gagawa ng isang miracle na ayun na pala yung sagot sa prayers mo. Kaya pala, to having an unshakable faith, tinuturuan din tayo ni Lord kung paano tayo matutong maghintay. Tinuturuan, minumold din niya sa atin yung ganung ugali na magkaroon tayo ng patience. Yes. At mangyari yung kalooban niya, hindi yung kalooban natin na, now na Lord, now na. Lord, sige na, ngayon na. Kasi si Lord, hindi siya late. Yes, Lagi siyang never on time. late. Yes. Lagi siyang on time. At minsan pa nga, higit pa sa hiningi mo ang ibibigay niya. Yes. So, let's have faith lang na in God's time, lahat ng hinihingi natin. At habang hinihintay natin yung time na yun, Magbabad ka. let's be Continue. still. Yes. Huwag tayo Continue. mataranta. Diba? Amen. Hindi yung naghihintay ka tapos nagmumukmuk ka. Hindi ka na nag-worship. Dahil lockdown, wala ka na nga sa church, wala ka nang time magbasa ng Bible, wala ka nang time para mag-worship. Hindi po yun yung waiting time, ha? Ang waiting time po, habang hinihintay nyo ang Panginoon, habang hinihintay po natin na sagutin ng Panginoon yung mga prayers natin, is magpatuloy po tayo sa Kanya, magbabadbat po tayo sa Kanya, lalo na during this time of crisis. So, sa pang-apat po natin, unshakable faith sees good opportunities and it prepares for the worst period of
time. Ang sabi po dyan sa John 11 verses 8 to 10, the disciples said to him, Rabbi, lately the Jews sought to stone you, and are you going there again? Excuse me po. Jesus answered, are there not 12 hours in the day? If anyone walks in the day, he does not stumble, because he sees the light of this world. But if one walks in the night, he stumbles, because the light is not in him. So, hindi lang po yung magagandang oportunidad, kundi nakikita din po natin yung mga worst periods of time. Hindi lang dahil nasagot yung mga dasal natin, hindi lang dahil ibinigay ni Lord yung mga dasal natin, yung mga pinag-pray natin, is meron na po tayong matatawag na unshakable faith. Kasi po, mas nasusubok po yung faith natin during worst periods of time. Yeah. At yun nga, piniprepare pala tayo ni Lord para mas lalo tayong maging handa pagka may dumating pa sa ating mas worse na sitwasyon. So, sa mga time na akala mo ay wala kang magawa dahil sa sitwasyon, di mo alam, ay ginagawa ka pala niyang mas matatag. Ginagawa ka pala niyang minumold ka niya. Laging mas sa ikabubuti mo kaya ganon. So, lagi lang nating sundan yung ilaw niya. Yes. Siyang ating ilaw. Kasi sabi ko nga, na-mention ko dun sa nakaraan kong shinare sa inyo na once na ang ilaw natin ay ang Panginoon, hindi tayo madadapa, hindi tayo matitinag, hindi tayo masisilat ng anumang patibong along the way sa ating journey. Yes. So, laging pag may liwanag tayo sa ating buhay, hindi tayo maliligaw at palagi tayong nagiging matatag pa as He prepares us, He molds us, even in time of crisis, even in time of trials. Yes, katulad po nung sabi dyan, if anyone walks in the day, he does not stumble, because he sees the light of this world. Kung ang Panginoon po ay nasa sa inyo, hindi po kayo madadapa. Pero kung ang Panginoon po ay hihiwalay na sa inyo, that will be the time na kayo po ay madadapa na dahil ang Panginoon po ay wala na sa inyo. Di po ba? So, dito na po tayo sa number 5. Unshakable faith does not exaggerate the problem. Hindi daw po niya, exaggerate. Hindi daw po niya pinapalala yung problema. But, minimize major problem. Ibig sabihin, minimize. 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 Pinapadali niya. No. Pinapadali niya yung mga Sorry major po. problem. By treating them calmly and confidently. So, pag may problema po tayo, huwag kayong masyadong hyper. Kala niyo naman. Hindi daw yun attitude ng isang Christian. Yes. Yung magpanik ka, Oh. exaggerated kang magdala ng problema. Sino bang nag-panic buying? So, is ano ka lang, chill ka lang. Chill ka lang. Chill ka lang. Hmm. Kalma. Kalma ka lang. Tsaka confident ka kasi. Di po ba? So, these things he said, and after that, he said to them, our friend Lazarus, sabi po ng Panginoon dyan, our friend Lazarus sleeps, but I go that I may wake him up. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, ang kanilang kaibigan si Lazarus ay natutulog lamang. Then his disciples said, Lord, if he sleeps, he will get well. However, ang ibig po palang sabihin noon, Jesus spoke of his death. But they thought that he was speaking about taking rest in sleep. Sinabi lang niya sa kanyang mga disipulo na natutulog si Lazarus. Pero actually, ang ibig po niyang sabihin is about Lazarus' death. Patay na daw po si Lazarus. Ibig sabihin, hindi niya in-exaggerate yung problema. Hindi niya sinabi na, patay na. Di syempre, mag-aalala po yung mga, yung mga disipulo niya. Pero, Pinalma niya ba? Yung parang sorry po.
Minimina. Hirap pala. Yung major problem na yun po is hindi niya Minimize. Ayun. Minimize. Pray, mali. Pinaliit niya. Yun. Yeah. By treating them calmly and confidently. Calmly and confidently dahil alam niya na pag dumating siya doon, that death of Lazarus will be for the glory of the Lord. Di po ba? So, confident siya eh. Confidence ang Panginoon. So, yung problema pong yan, maliit lang po yan. Meron po tayong napakalaking Amen. Panginoon. Amen po. Huwag niyo masyadong exaggerate yung problema. Lalo na po pagtungkol sa love life, pagtungkol sa kung ano. Seryoso naman po tayo sa coronavirus. Seryoso tayo sa pangangalaga sa ating mga kalusugan. Seryoso tayo sa pangangalaga, sa pag-abide sa mga laws and regulations ng bansang ito dahil nandito po tayo at kahit man po sa ibang bansa pa. But then again, we always have to see the bigger picture na may Panginoon po tayo na malaki pa sa kung ano man pong problema ang kinakaharap natin. Amen po. So, kalma lang po tayo. So, number 6, unshakable faith must experience the greatest test to produce great testimonies. Ang ganda-ganda po nito. Must experience. Kailangan daw pong ma-experience mo yung greatest test. Yung bonggang-bonggang test to produce great testimonies. Dahil later on, it will be your living testimony. Lazarus is the greatest display of miracle because he was once a dead man. Then Jesus said to them plainly, Lazarus is dead. And I am glad for your sakes that I was not there, that you may believe. Nevertheless, let us go to him. Then Thomas, who is called the twin, said to his fellow disciples, let us also go, that we may die with him. So patay na po, sinabi po ng Panginoon na patay na si Lazarus. Ang sabi pa niya, I am glad, masaya ako, na wala ako doon. That I was not there. Dahil maniniwala kayo. That you may believe. Sabi po niya dyan, sabi ng Panginoon. Di po ba? So, ibig sabihin po, kailangan bilang isang tao, mararanasan mo muna yung pinakamalaking pagsubok, pinakamalaking problema, pinakamasakit na pwedeng pagdaanan ng isang tao na nakatakda sa iyo. Dahil ito po, dyan po manggagaling yung greatest testimony mo bilang isang Kristiyano. For example po, katulad po ng nangyari sa pamilya namin. As a mom, yung pong nagkasakit ang aking baby. So, it was one of the greatest test ng Panginoon sa aming mag-asawa, sa aming faith sa Panginoon. But then, nakaraos po kami, naoperahan ang anak namin, and he's having his second chance in life. Kaya, he's a living testimony sa kabutihan ng Panginoon sa buhay po namin. Ganun daw talaga. Kailangan mong madurog muna bago ka maging buo. Para mas makilala mo, mas ma-appreciate mo yung kabutihan, yung greatness ni Lord sa buhay mo. Di ba? Napakaganda. And that experience, pag nangyari na nga sa'yo, mas lalo kang tatatag. Ang faith mo, mas lalo kang titibay. At hindi ka na matitinag ng mas Mm-mm. ng mga Mga mas susunod maliliit pa na pa. problema. Kasi yung greatest test mo na ipasa mo na eh. Kaya nga, So yung mga susunod, adi-adi na lang yan. yun. Normal na lang At yan. magiging great testimony mo nga yun. Kasi ang atin namang experience sa buhay, ang mga natututunan natin sa buhay
ay dahil sa mga pagsubok na nalalampasan natin, kaya natututo tayo. Number 7. Unshakable faith accept the reality of the situation. Tinatanggap po niya ang realidad ng isang sitwasyon, pero it does not close the door. Hindi po nito isinasara ang pintuan for the possibility of the present situation. Para po sa mga posibilidad ng kasalukuyang sitwasyon. It never closes its mind on the severity of the problem. Hindi po daw niya isinasara ang kanyang isip sa severity, yung kagrabihan po ng problema, but it also believes, naniniwala po ito, that in God's presence, sa presensya po ng Panginoon, lahat po ay posible. Everything is possible. Because nothing is impossible with the Lord. So when Jesus came, he found that he had already been in the tomb for 4 days. 4 na araw na po nasa tomb si Lazarus. 4 na araw na po siyang patay. Now Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Kung narito lamang po kayo, Panginoon, hindi po sana namatay ang aking kapatid. But even now, I know that whatever you ask of God, God will give you. Pero kahit ngayon, alam ko na kung anuman ang hingin mo sa Diyos Ama, ang Diyos Ama ibibigay nito sa iyo. Amen po. So, alam niyo yung ano po yung realidad ng sitwasyon diyan? Patay na siya. Patay na si Lazarus for 4 days, di po ba, tita? It doesn't close the door for the possibility of the present situation. It never closes its mind on the severity of the problem. Pero, it also believes that in God's presence, everything is possible. So, kahit po, ang naging pinaka-miracle po kasi dyan, kahit patay na si Lazarus ng 4 na araw dyan, ay muli po siyang binuhay ng Panginoon. Amen. Yung kaya mong tanggapin yung katotohanan kapag may faith ka. Kaya mong makita yung present situation. At the same time, through your faith, alam mo na pwede pang maiba yung sitwasyon na yon kapag ang Panginoon ang kumilos, di ba? So, talagang dapat, yung faith napakalawak, no? Yes. Sa present, kahit na yung present situation mo, nakikita mo na wala na yan. Yung alam mong imposible Oo. na. Parang sinabi na ng doktor na wala nang pag-asa yan. Yes. May taning na yan, ganyan. You can accept that, Yes. pero mananalig ka pa rin sa Panginoon. Yes. Panginoon sa kapangyarihan niya. Kasi talagang only God knows. Amen. OGK. Number 8. Number 8 po, unshakable faith is unshakable because it is founded on knowing Jesus and believing on His. Ang sabi po dyan sa verse 23, Jesus said to her, your brother will rise again. Martha said to him, I know that he will rise again in the resurrection at the last day. Ang sabi po ni Jesus, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. And whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this? She said to him, yes, Lord, I believe that you are the Christ, the Son of God, who is to come into the world. Amen. Amen po. So, ang sabi po dyan ng Panginoon kay Martha, ang kapatid mo ay mabubuhay muli. Ang alam po ni Martha, nung sinagot niya dyan, I know that he will rise again in the resurrection at the last day. Yung pong sa, sa pagkakaroon na po ng eternal life. Di po ba? Ang sabi naman po ng Panginoon sa kanya, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. And whoever lives and believes in me shall never die. So, unshakable faith is unshakable because it is founded on knowing Jesus and believing on His Word. Kung naniniwala po kayo sa
salita ng promises Panginoon. niya. Mm-mm. Yes. At naniniwala po kayo, kilala po natin ang Panginoon, ang kanyang kapangyarihan. That everything in Him is possible. Lahat po ng yun is classification na you have an unshakable faith. Maaring sa mundo mamatay yung tao, pero kapag ka namuhay ka, nakasama mo ang Panginoon sa buhay mo, sa kamatayan mo ay You will have eternal life. muli ang ikaw ay buhay dahil meron kang resurrection, merong nasa piling ka ng Panginoon. So wala yung kamatayan. Namatay ka man, material lang yun, and then may buhay ka Yung katawang din. lupa mo lang Yun po lang yun. yun. But your soul will be with the Lord. So yung mga nakakaranas po ng pagsubok sa health, and then maaring nawala ng mahal sa buhay, isipin natin na maaring nawala nga siya kasama natin dito sa mundo, di ba? Pero maging masaya tayo dahil kasama na niya ang Panginoon sa kabilang buhay. Yun ang ating panghawakan, mga kapatid. Unshakable faith does not keep the faith by herself, but lead others to Jesus. And when she had said these things, she went her way and secretly called Mary, her sister, saying, "The teacher has come and is calling for you." As soon as she heard that, she arose quickly and came to him. Now Jesus had not yet come into the town, but was in the place where Martha met him. Then the Jews who were with her in the house and comforting her, when they saw that Mary rose up quickly and went out, followed her, saying, "She is going to the tomb to weep there." So, kapag po tayo, yung faith po natin, hindi dapat yun itinatago lang natin. Hindi dapat yung sinasarili lang natin. Kaya nga po, ang isa po sa mga mission ng isang Kristiyano is to disciple. Di po ba? You share it. Para ma-lead mo po sila, makakilala rin sa Panginoon. Katulad ng nangyari po dito, nung nalaman ni Mary na dumating ang Panginoong Jesus, tumayo siya at pinuntahan niya ang Panginoon. At lahat ng Jews na nakikiramay sa kanila sa pagkamatay ni Lazarus that time is tumayo rin at sumunod sa kanya. Amen po. So, kung meron po tayong, may gift po kayo, may calling po kayo to be a disciple. May ministry ka po na, paano ba? Mag-invite. Di po ba? Mag-evangelize pala tawag niyo. Mag-evangelize. Then, i-magnify mo po yung gift na yun. Because you will lead them to knowing Jesus. Actually, hindi lang din sa salita mo po pwedeng magpakita ka sa kapwa mo na you have an unshakable faith. Kapag may unshakable faith ka, minsan hindi mo na kailangang sabihin yun eh. Nakikita ng kapwa mo yun. So, by your actions, by your words, nakaka-invite ka ng ibang tao through your good faith, di ba? So, just stay in your faith dahil mas makakalid ka pa ng kapwa mo. Just stay. Number 10 po, unshakable faith is not control or hiding of true emotions. It is not fake positive declarations, but a divine longing for manifestation of the presence of God. Then, when Mary came where Jesus was and saw him, she fell down at his feet, saying to him, "Lord, if you had been here, my brother would not have died." Unshakable faith is not control. Hindi ka po niyan kinokontrol. Hindi po niya yan dapat itinatago yung totoo mong emosyon, yung totoo mong nararamdaman. Kundi po, yun po yung, ano ba yung divine longing? Divine longing for manifestation of the presence
of God. Kundi yung pong longing, Yung ating pakiramdam na kailangan mo ang presensya ng Panginoon sa mga pagkakataon yun sa buhay mo. Yung parang dinideclare mo sa buhay mo na, Lord, kailangan kita ngayon. Hindi mo itinatago sa Panginoon na nasasaktan ka. Hindi mo itinatago sa Panginoon na gusto mong umiyak, na gusto mong sumigaw, na masama ang loob mo. Everything na nararamdaman mo. Kasi kapag meron ka pong unshakable faith, then you are true to your emotions. Lagi kang totoo sa lagi kang nagpapatira pa sa Panginoon, umiiyak ka sa Panginoon. Sinasabi mo na, Lord, kailangan kita. Na Lord, hindi ko na po kaya. Lord, payakap naman po. Ang hirap-hirap po ng sitwasyon, ang bigat-bigat po sa damdamin. Yun po yung pagkakaroon ng unshakable faith. Kasi, ibig pong sabihin nun, it's a manifestation na kailangan mo ang presensya ng Panginoon po sa buhay po natin. Hindi mo kailangang ipakita na matatag ka. Hindi mo kailangan kaya mo. Yes. Kung laging anytime, anywhere, kapag nararamdaman mo na yung kabigatan ng kalooban mo, anytime, pwede kang lumapit sa Kanya, ipakita mo yung totoo mong nararamdaman, yung divine longing mo. Yung divine yung kaibuturan ng kalooban mo na nangangailangan ka, longing ka para sa presensya ng Panginoon. So, humingi tayo, lumapit lang tayo sa Kanya, Yes. iiyak natin sa Kanya. Hindi mo pwedeng sabihin, I have a strong faith, kaya hindi ako iiyak, kaya ko to. Umiyak ka, ilabas mo yan sa Panginoon. Ipakita mo, iparamdam mo, sabihin mo na kailangan mo siya. Amen po. 11. Sa 11 po, unshakable faith allow God to see where it hurts. Unshakable faith allow God to see where it hurts. Parang ang sarap lang ulitin. Kasi alam pala ng Panginoon kung saan ang masakit. It invites the healer and the comforter to see deeply where our hopes and dreams buried in pain of frustrations and desperations. Therefore, when Jesus saw her weeping, and the Jews who came with her weeping, he groaned in the spirit and was troubled. Nung nakita daw po ni Jesus si Mary na umiiyak, kasama ng mga kasama niyang Jews that time, he groaned in the spirit and was troubled. Ibig sabihin na nabagbag din po ang damdamin ng Panginoon. And he said, "Where have you laid him?" They said to him, "Lord, come and see." So, kapag may unshakable faith ka, at katulad po nung diniscuss namin kanina ni Tita Ann, na ipinakita mo sa Panginoon yung totoo mong nararamdaman, nakikita ng Panginoon kung saan yung nananakit sa'yo. At it invites Him bilang siya pong ating manggagamot, siyang ating comforter, kung ano yung mga bagay-bagay, yung mga hopes natin, ano yung mga dreams natin na nakalibing lang sa ating mga pains, sa ating mga frustration sa buhay. Yes. Kasi nga, ang Diyos ang gumawa sa atin eh. So kung merong mas nakakaalam ng kung sino tayo, Mas nakakakilala, yes. kung ano tayo, higit sa lahat, bukod sa akala natin, magulangin natin. Hindi. Ang Panginoon syempre, kasi siya yung gumawa sa atin eh. So alam niya ang kahinaan natin, alam niya ang kalakasan natin, alam niya pag nasasaktan tayo. So nandyan siya, alam niya kung kailangan natin ng healer sa ating mga karamdaman, kailangan natin ng comforter para sa ating mga nasasaktang kalooban. At He pag is there. nasasaktan po pala He is tayo, there. nasasaktan din pala ang Oo, Panginoon para syempre, sa atin. kasi anak niya tayo, di ba, mga magulang tayo sa ating mga anak, di ba, pag nasasaktan sila, nasasaktan din tayo. What more pa siya na gumawa sa ating lahat at nagmamahal sa atin. So, laging nandyan siya. At
He is our comforter. He is our healer. He is our God. Amen po. So, magpakatotoo lang tayo Yes. at lumapit sa Kanya. Kanya nang wag nating ipakita na kaya natin, na malakas tayo. Lalo na kung hindi mo na kaya. Kasi hindi ibig sabihin no, na wala kang faith kapag lumalapit ka na sa Kanya, humihingi ka ng tulong. Hindi yun ibig sabihin ganon. Pinapakita mo lang na siya ang Panginoon mo. At Diba? kailangan At mo siya sa kailangan buhay. mo siya. Number 12 po, unshakable faith doesn't care about people's opinion. Wala daw pong pakialam yun sa kung anong opinion ng ibang tao. It is always focused on the plan of God. Jesus wept. Then the Jews said, "See how he loved him?" And some of them said, "Could not this man who opened the eyes of the blind also have kept this man from dying?" Umiyak daw po ang Panginoon. At ang sabi ng mga Jews, nung nakita nila ang Panginoon na umiyak, tingnan mo kung gaano niya kamahal ang tao yun. At ang sabi ng iba, itong taong to na siyang nagbukas ng mga mata ng mga bulag, also have kept this man from dying. Pwede kayang Yung mga tao, parang tinatanong nila yung mga usi. Tinatanong nila, yan ba, pinagaling niya yung bulag, mabuhay niya kaya yung namatay, parang gano'n. Yes, parang ganun po. Yun. So, wag daw po tayo, Or pwede kayang hindi niya hinayaang mamatay si Lazarus ng time na yun. kasi mga opinion niya ng tao eh. Yes. Sa minsan pagka nakikinig ka sa opinion ng tao, na Yun na yung tama para sa'yo. naliligaw yung faith mo eh. So, ba't ka makikinig sa salita ng tao? Makinig ka sa salita ng Diyos Yes. para hindi ma-shake yung faith mo. Diba? Kasi marami po, very ano po to eh. Kasi parang, ang dami pong ganyan eh. Kasi sabi ni ganito, ganun daw. Kasi sabi naman ni ganito, ganito daw ang gawin ko. So, yung... Sabi daw kumain ka ng saging, gamot daw sa corona. Sabi naman po nung iba, nilagang itlog daw. Tapos nung kumain ng saging, kinabukasan, papaya na po yung hinahanap kasi na-constipate na. So, huwag daw po tayong maniwala sa Sabi-sabi. sabi-sabi. Maniwala tayo sa salita, sa sinabi ng Panginoon. Let's focus on the plan of God. Kung ano lang po yung ano. Okay, sa number 13 po, unshakable faith let the tomb of their failure to be opened to the author of life, and they don't care about the stench. Then Jesus, again groaning in himself, came to the tomb. It was a cave, and a stone lay against it. Jesus said, "Take away the stone." Martha, the sister of him who was dead, said to him, "Lord, by this time there is a stench, for he has been dead 4 days." So, yung pong tomb dyan, rhetorically, it was represented by our failure in life. At nung buksan po yun, sabi po dyan, it was a cave and a stone lay against it. Pero ang sabi ng Panginoon, take away the stone. Nung pong buksan yung libingan ni Lazarus, it gave them the chance na papasukin ang Panginoon, the author of life. And they don't care about the stench. Ano ba yung stench? Yun po yung mabahong amoy. Di ba pag matagal na po yung isang patay, tapos hindi siya nabalsamuhan, namamaho po yun, di ba? At 4 na araw na pong patay si Lazarus dyan. So, nung binuksan po nila yung cave, nangangamoy na po si Lazarus niya.
Pero sa isang tao, sabi ko nga po, metamorphically, the tomb was, described as our failures in life. Nung binuksan, we had the chance na papasukin ang Panginoon sa buhay natin and to make those failures right. At wala po tayong pakialam kung nangangamoy po tayo sa kasalanan. Kung ang dami-dami po nating kasalanan. Kasi ang Panginoon, pag lumapit ka naman po sa Panginoon, kasi di ba? Wala Lahat siyang yun. pakialam. Lahat yun, Siya ang magiging Mm-mm. maayos niya eh. Aayusin niya lahat sa buhay niya. hindi pinipili ng Panginoon kung ano yung pinagdaanan mo, kung ano yung Ginawa yun mo. na author of life, yung libro mo kumbaga sa buhay mo. Yung chapter 1 Oo, ng buhay mo. Hindi yun ang tinitingnan niya. Kahit na mabaho ka, kahit na Hindi ka naligo ng Oo, 2 yun. araw. whoever you are pa. So, dapat tayong manalig pa rin sa Kanya na Yes. Sabi nga po, di ba, your mistakes doesn't Mm-mm. define you. yun. Huwag nating i-condemn yung ating mga sarili sa Yes. mali nating nagawa. At huwag nating i-condemn at manganib yung ating faith sa Kanya dahil sa mga nagawa nating kasalanan. Yes, lalo na po siguro, titaan, pag yung sa mga Christians, mga rooted Christians na pero dumarating pa rin sa mga pagkakataon na Yung nasishake sila. mga nag-backslide. Na mga nagbabackslide yan. So, kapag inopen mo po yung puso mo ulit sa Panginoon, Take away the stone. yeah. Pag, Whatever. kahit po siguro ang baho-baho mo, kahit ang dami-dami mo nang nagawang kasalanan, ang dumi kahit mo. alam mo sa sarili mo na hindi ka karapat-dapat dahil sa mga kasalanang ginawa mo sa Panginoon, lahat po yan ay lilinisin ng Panginoon. Di po ba? Kasi you gave Him another chance to enter to your life again. And Sabi everything niya- will be corrected. Sabi lang niya ay take away the stone. Yes. So alisin mo lang, i-open mo lang yung stone na Yung- bumabara na yan. Alisin mo at tanggap ka niya. Papapasukin mo siya. Yes. Amen. 13? So, yun po, naulit lang po ito. Okay. I-share ko lang na. Ito po. Meron pa. So 13. Sa number 13 po, karugtong po yun, sabi niya, Jesus said to her, did I not say to you that if you would believe, you would see the glory of God? Di ba, ang sabi po kanina, kung naalala po natin, na ang sabi niya is, yung pagkamatay ni Lazarus is for the glory of the Lord. Then they took away the stone from the place where the dead man was lying. And Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank you and you have heard me. Now, when he had said these things, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth! And he who had died came out bound hand and foot with grave clothes, and his face was wrapped with a cloth. Jesus said to them, Loose him and let him go. Parang tumayo lahat ng balahibo. Kasi parang, ito na po yung muli niyang binuhay si Lazarus. Di po ba? Inalis sa kanya yung nakabalumbong Yes. Na cloth, yes. cloth sa katawan niya. So, kahit na, sabi nga po natin kanina, whatever you've been through, whatever you are going through right now, and whatever your sins are, whatever your disappointments are, ano man pong problema yan, ano man pong struggles yan in life, or ano man pong mga failures yan in life, whenever you give the chance to the Lord na makapasok sa buhay mo, sa puso mo, and you fill it with the word of the Lord, you fill your heart, your mind with the word of the Lord, lagi ka po niyang sasamahan. At lahat po ng pagkakamaling niyan, lilinisin niya. Lahat po ng mga bagay sa buhay mo is na hindi maganda,
aalisin niya. Amen po? Na-observe ko lang sis, no, na sa lahat ng mga tinakil natin dyan to have unshakable faith, parang nag-build up yung faith dahil sa mga trials, dahil sa mga kasalanang nagawa mo. Hindi lang dahil sa maganda mong nakuha, sa maganda mong nakamit, kundi more on sa mga negative na nangyari sa buhay mo. Doon mas lalong na-build up yung faith mo sa Diyos. So, pagka pala marami tayong pagsubok, no, parang the more trials that we have, we should be thankful dahil mas lalong nag-grow yung faith natin sa Kanya. Di po ba? At i-share ko din nung nakaka-bless na napuntahan ko yung tomb ni Lazarus dun sa Israel. Nakakatuwa lang Sana all. nakakatuwa lang na yung tomb na yun, medyo malalim siya, makipot siya at puno ng malalaking bato. Kung i-compare natin, yun nga, malalim, puno ng malalaking bato, at medyo mahirap siyang babain. Pero parang yung buhay natin, ganun man kahirap, maraming pagsubok, maraming trials na akala mo ayaw mo na, or minsan akala mo kaya mong sarilinin, yung pala kailangan mong iiyak sa Panginoon. Yun ang mas lalong nagpapatatag sa atin. Kailangan mo munang magiba, kailangan mo munang mawasak para muli kang mabuo, and by that time, magiging unshakable ka na. Amen. O ba? At saka sabi nga po dyan, author of life. So, patay na po si Lazarus dyan 4 days. Di po ba? Namamaho na nga siya. But because the Lord is the author of life, He was able to raise Lazarus from death. Di po ba? So, the Lord can do miracles whenever, whatever your situations right now. So, wag po tayong titigil. Lagi po tayong magtitiwala in Him and in His Word. So, ang ating pong conclusion, all of us have a Lazarus challenge in our life. Minsan po ba ay namatay na kayo at muling nabuhay? But every disappointment is an opportunity to make our faith unshakable. Tulad po ng sabi ni Tita Ann, madalas hindi po madalas, pero talagang during our worst periods of times, during our worst experiences, our greatest testings na sinasabi, dun po lalong nagiging unshakable yung faith natin. Lalo po tayong kumakapit sa Panginoon. Lazarus can be an opportunity for God to display His great power. Great power, yun nga po yung kung si Lazarus nga, literally, patay na, muli niyang binuhay. Ikaw pa po kaya, tayo pa po kaya, na dumaraan sa mga disappointments, sa mga shakings ng buhay natin, sa mga troubles natin. Kung kaya po ng Panginoon na buhayin si Lazarus kahit patay na, yun pa po kayang mga problema natin, hindi po ba? Kayang-kaya po yan ng Panginoon. Ipagkatiwala po natin yan sa Panginoon. An opportunity for our life to become the great testimony for God's glory. Dahil pag ginawa po natin yon, pag pinapasok po natin ang Panginoon sa buhay natin, and those greatest testings na pagdadaanan po natin will become our greatest testimony sa kabutihan po ng Panginoon sa buhay natin. Amen. Maraming salamat po. At bago po natin isara ang gawain ito, tayo po lahat ay manalangin. Yes, Lord, hallelujah. There's no one like you, Jesus. Tunay nga, Panginoon, na ikaw po ay ang aming Diyos na buhay, Lord God. Lord, maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon, na nakatapos na naman po kami ng isang napakagandang topic, Lord God, na alam ko, Panginoon, na ibibless mo po yung taong makakarinig nito, Lord God. Salamat po sa tahanang ito na patuloy yung ginagamit mightily, Panginoon. Ano man po yung pinagdadaanan ng bawat isa,
ano man po yung pinagdadaanan ng buong mundo ngayon, Panginoon, I pray, Panginoon, na you will intervene, Panginoon. Lord, kailangan ka po namin. Maraming salamat po, Panginoon. During this time, Panginoon, we will honor your power, Panginoon. Give us strength, Panginoon, na magpatuloy sa inyo kahit ano pa man po ang maging krisis, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name, Amen. Amen.